Malayo-layo na nga rin tayo mga mare dahil marami na rin tayo nakikilalang ibang tao. Hello mga mare, ito ating kubo to. Kubo to. Tara. Ito, pagpasok mo may pinto ang maliit. Siyempre, meron din yung lock. Ayan. Ang ganda na nga ng kubo natin kasi may barnis na. May bisita lang tayo mga mare kaya maraming pagkain dito sa lamesa. May mangga rin tayo dito. O ayan nga mga mare, habang nag-house tour ako o kubo tour, ang pagdating naman ni Kuya Buboy Kabulakboy, sabi niya nga siya nga daw mga mare ang first owner. Eto nga't nagparikit na nga rin sila Ran kasi nga meron nga siyang dalang bangos kaya naman naisipan namin lagyan nga ng palaman. O diba mga mare, dahil may kamatis tayo, pipitas na lang tayo sa sarili nating kamatis para ipalaman nga sa bangus nga natin. Na nga rin ang pinaghiwa ko nga mga mare para mas mabilis nga at eto nga ako tamang tingin na nga lang din. Ngayon pa nga lang namin to mga mare gagawin ang makapagpalaman nga sa bangus kasi hindi naman talaga namin yung nagagawa. Kasi ang ginagawa nga namin sa bangus ay iihawin nga lang namin na walang palaman at eto hinalo ko na nga rin. Tapos naman nga noon si Kuya Noli na nga lang din ang naglagay dito sa tiyan nga ng bangus at eto nga si Kuya Kabulakboy. Nakakatuwa lang din kasi mga mare, yung mga dating napapanood namin pwede pala namin makasama nga ngayon. Talaga naman nga mga mare, walang imposible. Yung dating nasa isip mo lang ay talagang matutupad ngayon basta magsisikap ka nga. O siya, eto na nga si Kuya Noli, binalot na nga rin dito dahil wala nga tayong foil. Tamang-tama naman, meron nga tayong saging, kaya na lang ginawa nga ni Kuya Noli. Buti na nga lang din nakapagbaga na nga sila kanina, kaya mabilis na nga lang ditong maiihaw. Sa totoo lang, ilang araw na rin talaga namin to plinano, kaya lang hindi talaga natutuloy dahil nga sa sobrang abala na nga rin. Pero eto nga, sa wakas nga natuloy na nga rin mga mare, eto't muntik pa nga maging uling yung bangus natin. Pero tamang-tama lang naman yan mga mare kung nagkataon. At yung ibang binisita pa nga natin, inaantay nga natin mga mare, kaya tinakpan ko muna nga itong bangus. Sa wakas nga dumating na nga sila Madam Caro sa kasi si Ruel. Ang galing nga lang, handang-handa nga sila mga mare, may paganito nga silang dala. Tamang-tama rin kasi mga mare, hindi rin talaga magkakasya nga tayo dito sa kubo kapag sobrang dami nga natin. At eto na nga sila Inda Eunice, oy siya. O siya yung mga mare, ang galing-galing o sino nga nakakapanood sa kanila. Nung mga oras nga na yun, hindi din talaga ako makapaniwalang pwede ko nga silang makita at makasama nga dito sa kubo nga natin. At eto nga sila Madam Carol ay talagang game na game sa pagluluto dito. Lahat nga kami ay talaga nakapangtulog nga at talagang ready na nga matulog pagkakain. O siya, eto't mga mare, nag-ihaw na nga rin sila dito. Sabi nga ni Ran, masarap daw pala kahit paminsan-minsan ay ganito nga ang ulam. Alam niyo naman, hindi nga kami mahilig mga mare mag-ihaw-ihaw, kaya sabi nun sa susunod. Syempre, ayun mga mare, todo kaway nga kami dito. Pero kahit papaano naman, nawawala na yung pagiging mahiyain ko, pero mahiyain pa nga rin. Eto nga si Madam Carol mga mare, ang sabi okay na to. Siya nga daw muna nga mga mare ang head ng kusina nga dito. Nakakatuwa lang din kasi mga mare wala nga silang kaarte-arte sa katawan. Kumbaga ay talagang game na game nga sila sa simpleng buhay nga dito sa atin. Tinan nyo si Inda Eunice, napaka-cute. Tuwang-tuwa dito, nagpapapaypay nga mga mare ng uulamin nga natin. Sino mag-aakala na mapapanood nga natin sila dito sa atin? Alam nyo ba na nagsisimula pa nga lang kami ni Ran talagang napapanood na nga namin sila at talaga naman mga marang sabi namin balang araw magiging ganun nga rin kami. O siya, eto na nga mga mare, tapos na nga rin yung hotdog, muntik na nga maging uling din pero okay lang yan. Sabi nga ni Madam Carol ay gagawa nga rin daw siya ng ganito kung may neneng B ay may neneng C naman. Alam kong alam nyo ang sinasabi ko, maano ulam, charot. Pero sa totoo lang, nakakamiss din kayo galing ka eskwela tapos tatanungin mo yung mama mo, maanong ulam? Isa nga yun sa nakakamiss kapag estudyante ka galing eskwelahan. O siya, ito mga mare, naglalagay na nga ng ketchup at cheese nga itong si Ma'am Carol. Sabi nga ni Ma'am Carol, buy one take one nga daw to 70. Buti na nga lang din, malakas din ang hangin ng mga oras nga na to. Sabi nga, ay dito na nga daw kami kakain nga sa dahon ng saging kaya kumuha na nga si Ran dito. Habang lahat nga ay abalang abala sa paglalagay nga ng pagkain nga natin sa iisang lamesa. Salamat din po pala sa pagbibigay nga po Ma'am Carol ng lamesa at upuan. Tamang-tama kapag maraming tao nga dito sa atin. Kapag nga mga mare nagkakaedad ka na, mas gugustuhin mo na yung mga ganitong bonding kaysa nga pumunta sa mga mall. Mas tahimik, payapa, at di ka pa talaga mapapagastos ng malaki. O siya mga mare, sa mga hindi pa nakakapunta sa mga okay nga na malapit sa inyo, naku mga mare, wag nyo na itong palampasin. O siya, ayun nga, naghahanda na nga rin tayo para kumain na nga rin tayo ng pananghalian. Abay, alas 2 na nga nito. Pero namang oras pa rin na to, ay hindi pa rin talaga kami nagugutom nga mga mare nila Ran, dahil kasi kinakabahan nga kami. Dahil alam nyo naman na unang beses nga lang namin magkakaroon ng bisita nga sa kubo nga natin. Na naman talagang
kinakabahan kami at nahihiya nga din. Pero dahil nga sa mababait nga sila ay talagang na-enjoy din nga namin ang pagpunta nga nila dito. Mahirap din kasi talaga kapag mahiyain ka nga mga mare. Abay marami din nagsabi na ang sabi ay si Alex Gonzaga nga daw ang ating bisita. Sila tatay nga mga mare abay nagplato nga dito kasi nahihiya nga sila. Dahil nga gusto nga rin nilang maranasan ang pagpupulot nga dito mga mare ng itlog kaya hindi na rin muna namin kinuha ng maaga ang mga itlog. Tinan nyo si Inday Eunice. Sabi nga namin balang araw kapag malaki na nga si Gael ay mararanasan niya nga rin yan. Tinan nyo, napakakit naman nga ng asyendera nga natin. Nung kinahapunan naman nga mga mare ay nagluto naman si Madam Carol nga ng sopas. Ang sarap nga ng pagkakaluto niya ng sopas. Alam niyo naman yung mga Pilipino kahit sobrang init magkakape yan. Tinan nyo yung amin, sopas na pero mainit. Minsan kakaiba rin talaga tayo mga Pilipino. O siya, eto nga si Kuya Noli, magkakalablay pa nga ata. Hulaan nyo nga mga mare kung ano nga ang pangalan ng kanilang love team. Sila nga ang bagong love team ngayon 2025 na Team Soli. Eto nga si Ate Rochelle ay meron nga siyang dalang mani kaya naman ay ilalaga nga rin natin dito. Kaya naman etong sira nagparikit na nga rin mga mare kaya tamang-tama nga ito habang nag-aantay nga tayo ng paglubog nga ng araw. Syempre magpapatalo ba nun mga mare si Inday Eunice kaya namitas na nga rin siya ng mga kamatis, diba ang cute na bata. Talaga naman nga na-enjoy nga niya ang pagpipitas nga dito ng mga gulay kasi talaga hindi nga siya napagod. Dito ko rin talaga masasabi na hindi nga madali maging content creator mga mare. Talagang pag-iisipan mo nga ang bawat content na ilalabas mo. O siya mga mare, eto na tayo sa sopas. Si Kuya Noli nga ang assistant ni Madam Carol habang nagluluto nga dito ng sopas. Kahit nga mainit ay masarap pa rin humigop nga ng mainit na sabaw ng sopas. Kaya eto nga si Kuya Buboy Kabulakbo ay naghain na nga rin dito nga ng mga sopas. Kung sino nga lang yung nagugutom ay nahala yung kakain kanya-kanya kumbaga. Nga halos katatapos lang din namin kumain kaya busog pa talaga yung iba at eto nga'y mani hinalo na nga ni Sir Rowell. Pero dahil nga syempre mga mare natakam din ako sa sopas kaya kumuha nga ako at naghati na nga lang kami ni Ran. Dito na nga lang din kami kumain mga mare para sakto nga yung hangin. Si dati nga likas na mahihayin kapag maraming tao kaya kumuha na nga rin ako ng para sa kanya. Dito ko na nga lang din mga mare nilagay sa plato kasi konti lang naman na ilagay kong sabaw kaya tinawag ko na nga si tatay para kumain na nga rin. May isa na naman nga tayong naranasan na hindi nga natin makakalimutan. Pagkatapos nga magluto ni Madam Carol, eto't nagsama na nga sila ni Inday Eunice para mag-ani nga dito ng talong. Tinan nyo si Inday Eunice tuwang-tuwa nga sa mga gulay. Nakakatuwa nga rin yung mga ganitong bata na namumulat nga sa simpleng pamumuhay lang. Kaya habang pinagmamasdan ko nga sila dyan mga mare, hindi ko talaga mapigilang hindi ngumiti. Naiisip ko rin kasi si Gael kapag ganyan na siya kalaki natatakbo-takbo nga dito mga mare at talaga namang magpipitas nga dito ng mga gulay. Tingnan nyo si Inday Eunice mga mare, tuwang-tuwa siya sa kamatis kahit ilang beses na nga siya nakakapitas dito. Alam ko ilan sa inyo ay napanood nyo na nga rin mga mare ang pagpipitas nga ni Inday Eunice dito at o siya magpapaalam na nga rin sila. Lord, maraming salamat sa magandang karanasan na to at syempre sa inyo mga mare, paano ba yan? Bukas na lang ulit.